Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by TV Patrol. Update ito kay Saldico na may posibilidad na pwede pa siyang mag-apply ng asylum. So, hindi pa siya basta-basta mapapauwi sa Pilipinas. Wais talaga itong kampo ni Saldico. Pakinggan natin to. Nahuli na si Saldico. Ito ang bunga ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga social media account Huwebes ng gabi. Anya, nakadetene ang dating mambabatas sa Prague na kabisera ng Czech Republic dahil sa kawalan ng tamang dokumento at nasa kustodiyan na rin siya ng Czech authorities. Tuloy-tuloy din anya ang pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic para matiyak na masusunod ang mga legal na proseso at may saayos na ang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sa isang update, Biyernes ng umaga, sinabi ng Pangulo na hinarang si Ko sa German border mula Czech Republic. Hindi umano siya pinayagang makatawid sa Germany, kaya ibinalik siya sa Czech authorities. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, huling namataan si Ko sa Italy 3 linggo na ang nakararaan bago masintas Huwebes ng hapon oras sa Pilipinas dahil wala umanong dalang travel document. Nung research siya, nakita na cancel the Philippine passport niya, ay tinitingnan na siya automatically at in-inform ng Philippine authorities. Ang bubuhin niya, isang malaking bakasyon doon sa Europe. Sa dami niya ng pera, bali wala sa kanya ikot ng ikot lang. Tingin ko naging complacent na. Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, sabi ni Remulla, posibleng sa pamamagitan ng deportation mapauwi si Ko. Nahuli siya sa, sa wala siyang travel document. So officially, he's an unwanted alien na pwede siyang ma-deport. Pero para sa isang eksperto, may posibilidad din na mag-apply si Ko ng political asylum, gaya ni dating presidential spokesperson Harry Roque at ng dating mambabatas na si Arnulfo Teves Jr. Pending the application, there may be the filing itself of the application for as an asylum seeker or as for the status determination procedure as a refugee. The effect of that is to suspend the process of deportation. Sabi pa ni Remulla, ang Department of Foreign Affairs na ang namumuno sa koordinasyon sa Czech authorities, kasama ang Philippine military at police attaché sa ibang bansa. Pero kailan kaya may babalik ng bansa si Ko? Siguro yun, as little as 1 week, pero as long as 3 weeks, depende yan sa TSA. Oras na mapauwi si Ko sa Pilipinas, agad umano siyang dadalhin sa Camp Crame sa Quezon City para sumailalim sa booking procedures gaya ng medical examination, fingerprinting at pagkuha ng mugshots. Pagdating dito, ako ang arresting officer at ako ang magdadala sa kanya sa custody ng Sandigan Bayan kasi indicted na siya. He will be made sure that he is fit for trial. So may i-present siya sa return of warrant dahil sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, magka-arraignment siya ng guilty or not guilty. Saka siya bibigyan ng hatol ng Sandigan Bayan kung bailable or non-bailable. November 2025, nang maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Ko, kaugnay ng malversation at graft charges sa umunoy maanumalyang 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Noong December 2025, ibinunyag ng mga otoridad na nagtatago sa Portugal si Ko at mismo si Marcos Jr. ang nag-anunsyo na kanselado na ang passport ng dating mambabatas. Pebrero nitong taon nang ideklara si Ko ng Sandigan Bayan bilang fugitive from justice. Nitong Marso, kinumpirma ng Pangulo na nasa Portugal ang dating kongresista at nagsumite na rin ng Red Notice application sa Interpol. Legacy project. Alvin, sa ngayon to Okay. So, yun. Pwedeng mag-apply ng asylum status. Maganda sana kung mapabalik na kagad. Sana magdilang anghel si DILG Secretary Remulla na in 3 weeks time makarating na dito. Sana nga. Kaya lang, may isang retired general din na senior officer ko. Sinabihan niya ako na it will take time. With or without extradition treaty between the Philippines and the Czech Republic. Matatagalan yan dahil yung deportation pwedeng i-contest sa court. Kayang-kaya ni Saldico na gumastos. Dahil may pera siya, i-exhaust niya lahat ang legal remedies para hindi siya mapauwi dito. Kaya medyo ako, ulitin ko, sana mapauwi ka agad. Kaya lang ayoko munang umasa. Kasi yung sinabi ng expert, Attorney Teton, nung nagsalita na pwede siyang mag-apply ng asylum, kagaya ng nangyari kay Attorney Harry Roque. Hanggang ngayon, di pa napapabalik. May warrant of arrest din si Attorney Roque. Oh, nandiyan, nagliliwaliw si Attorney Roque. Si dating Congressman Arnulfo Teves. Nag-apply din lang siya, although na-disapprove. Kaya napabalik. Ay nakakulong. Ay si Attorney Roque, pending pa
Kaya wag muna tayong umasa. Dahil ako naniniwala, wais itong si Saldico. Gagawin niya lahat ang paraan para hindi siya makabalik. Kaya lang, kung mapabalik siya, humanda rin yung mga kasama niya, yung kapwa niya masterminds, dahil posibleng ikakanta niya sila pag nakabalik dito. At sinasabi rin ng Makabayan Black na pag makabalik si Saldico dito, pwede na ulit silang magsampa ng impeachment case laban kay Pangulong Marcos at ang testigo nila si Saldico. Kaya huwag mo nang umasa ang administrasyong ito na checkmate nyo na checkmate o natalo nyo na si Saldico. Lalaban at lalaban niya ng kasabihan nga, bakit ako lang? Lintek lang, walang ganti. Kung magdusa ko, magdusa rin kayo. So, good luck. Sana makauwi na agad para hindi pa pala sigurado kung ma-detain siya o hindi kaya i-determine pa. But I'm sure, pag makabalik dito yan, I'm sure non-bailable yung offense niya. Kasi si ex-senator Revilla nga, nakakulong, non-bailable, di mas lalo na si Saldico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.